Bukas na po ang simula ng tinatawag na Long Christmas Weekend at ngayon pa lang bumubuhos na sa mga bus terminal ang mga pasahero biyaheng probinsya. Nakatutok si Jiggy Manicad, luangay mula sa Araneta Center Bus Terminal sa lungsod ng Quezon. Jiggy. Michael, sa mga pamilyan, sa mga shopping areas ay dagsa nga mga mamimili dito rin sa Araneta Center Bus Terminal. Bukod sa mga mamimili ay dagsa rin itong mga pasahero na uwi sa kanilang probinsya. At ito nga po ay dahil na rin nais ng mga kapuso natin na mapaaga sa pag-uwi at wag nang makipagsiksikan pa, lalo pat bukas inaasahan ng buhos ng marami nating mga kapusong pasahero uwi sa kanilang probinsya. May ipapakita natin sa inyo itong isang bus ng Mega Bus Lines na pinigil dito ng mga tawa ng LTO NCR. Dahil na rin, yan naman, tingnan nyo naman ang itsura po niyan kung paano siniksik ng mga konduktor at pasero yung mga pasero dyan sa loob ng bus na yan. Overloading ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit siyang pinipigil ngayon at yung mga pasero niyang bus na yan, ng Mega Bus Lines, ay pansamantala pong pabababain sa grahe po ng Megabus dyan po sa may Pasig, ayon rin sa mga tauhan po ng LTO NCR. At bukod po dyan sa pagiging overloaded, hindi lamang ng mga pasahero kundi na rin ng mga kargamento ay depektibo rin ang wiper ng bus na yan. Ang problema ay napakalayo ng biyahe niyan, dyan pa sa Bohol, kaya hindi po pinayagan ng mga tauhan ng LTO NCR na makabiyahe yan. Tapos sa po inspeksyon na ginagawa ng LTO NCR para sa Mega Bus Line unit na yan, tinanggalan na rin po yan ng plaka para masiguro na hindi po yan makakalayo at susunod sa ninanais ng mga tao ng LTO NCR na pansamantalang isalin o pababain yung mga kargamento at pasahero niyan sa kanilang grahe sa may Pasig at upang masiguro na rin po ang kaligtasan ng mga paserong yan. Ayon po sa mga tawa ng LTO NCR ay mananatili po sila sa kanilang inspeksyon dito upang masiguro na walang makapagpapalusot o makakabiyahe nang hindi dumadaan sa kanilang masusing inspeksyon. Samantala, patuloy din po pag-ikot ng mga tauhan ng K9 units at kanilang mga aso ng Araneta Center para matiyak na walang maipupusilit din na mga kontrabando. Mahigpit po ipinagbabawal ang mga gamit na madaling masunog, mga paputok, mga patalim at mga baril para na rin sa kaligtasan ng lahat ng pasero. Kanina, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makausap yung ilang security guards dito at mga pasero at narito po ang kanilang mga payag. Subukan pong balikan natin ang interview na yan. Samantala, gaya po ng akin nabanggit, ay patuloy po ang pagdagsa ng mga pasahero dito at ayon na rin po sa pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal ay bukas inaasahan mas marami pa ang bilang o volume ng mga pasahero na darating dito sa kanilang terminal. Mike? Jiggy, katulad ng mga bilihan dyan sa Divisoria at Baclaran, 24 oras na limba ang mga biyahe ng mga bus dyan sa Araneta Bus Terminal na yan? Tama yun, Mike, dahil sa dami nga ng mga pasero at yung mga biyahe dito, hindi lamang dito sa Luzon, meron din sa Visayas at meron din parting Mindanao. Kaya tuloy-tuloy yung operasyon ng Araneta Center Bus Terminal para na rin sa mga pasero na dadagsa pa rito hanggang mamaya. Kanina pa kami dito at tuloy-tuloy ang dating ng mga pasero dito. May maraming bagahe, may kokonte at inaasahan na mas marami pa nga habang lumalalim ang gabi, paumaga bukas ng Sabado, Mike. Maraming salamat, Jiggy Manicad.